Pero kasi, um, it was a mixed emotion. Kasi nakatrabaho ko sa Tita Glo. Matagal ko siyang nakatrabaho sa Nino. Which was 10 years ago. She was 81 that time. And then, bago nun kasi, nung mga kabataan pa nung nasa hindi pa ako, syempre, paligpas na lalaki, walang hindi dadaan doon eh, diba? So yun yung unang-una. So nung nalaman ko, parang nag-flashback lang yung Nino days namin, which was really amazing at her age. Kasi sa Laguna kami lagi nung nag-taping eh. Pero yun nga, sabi nga, naabutan ko yung sinabi ni Tita Vic, ni Tita Nova, ni Ate Cherry Bay. Talaga parang sabi ko, totoo, wala akong narinig, nung nag-flashback, wala akong narinig na reklamo. Wala kang maririnig na hindi maganda, lagi lang siyang nakasmile. Ang pinaka-kinahangaan ko, sabi ko nga, she knows her lines more than I do. And I was young. Alam mo yun, parang sobrang wala kang, hindi siya nag-take two ever. Parang kaya ako pa yung nahihiya pag ako yung nagkakamali. But she would always just be kind. I think yun yung isang tumatak sa akin. She would just kind to everyone on the set. And then yun na, kinukwento niya, nag-video siya, kinukwento niya yung days niya before. And then kakahangaan mo lang siya kasi iba talaga yung breed ng mga katulad niyang artista dati. Talagang professionalism-wise, attitude-wise, talaga, kanina may sinabi si Ate Pai, parang sabi niya, sana yung mga bagong artista ngayon nakatrabaho siya or nakilala man siya. And tumatak yun sa akin, and doon ako nasabi, I'm fortunate that I was able to have that moment with her. Kaya, amazed ako. So parang talagang, pero pag nakita mo naman siya, she was at peace, and based on all the stories of and everyone, talagang, she lived a full life, I guess. Ano na ba? Magkasama kayo ng makakasama ngayon? May mga pakatagang mag-engage kayo. Yeah, well, yun nga, about professionalism. And parang sabi niya, you'd always, if you love what you do, you'd take care of it. Yun yung, I think, pinakatamatak na totoo nga naman. Kasi normally, you take things for granted. So, I think yun yung unang tumatak sa akin. Pag mahal mo, kailangan kung mahal mo siya, mamahalin at mamahalin mo rin siya. So, I guess yun yung tumatak. After nun, I think after nga nun, medyo yung mga, hindi na ako nagpakamalgita. In some way. Parang nahiya na ako kasi nga, seeing her, na hindi magre-reklamo matatapos ng 3 a.m. Uuwi pa kami from Laguna to Manila. I mean, Nakakahiya ka kung mag-reklamo. nakakahiya na ikaw pa magre-reklamo. Pero basta, I think after that show, I had a different respect for the industry because of her. Sabi na lang, napakalaking kawalan. Yes. Parang kawalan sa mga bago. Mas yun ang sasabihin ko, malaking kawalan sa mga bagong artista. Pero kung kawalan sa industriya, she has lived and give her all to the industry. Parang kung babalikan natin, minahal siya ng industriya. Kaya nga sabi, Philippine industries. Hindi na yun maipapasa kung kanina. Angelo, what's one adjective or word that comes to your mind when you hear the name Gloria Romero? Regal. Ano talaga siya eh. Yun na yung epitome niya, yung regal niya. Kaya siguro nga, as a queen, parang she carried herself that way. Not just by looks, but by attitude also. Maraming salamat. Thank you guys. Oo naman, Doc.